nakikita? Bakit bukas? Po. Magkano sa ulo, sir? Magkano naman? Thank you. Nahirapan kaya ta dyan. Nandun yung gas station pero nasa kanan dito sa camera. Ano kayang problema? Bubulsa ko to dito para pag pinindot ko sa hita ko lang yan. So pag pinindot ko sa hita, yun. Tada! Meron tayong ipapa-install sa ating SBT 650 QJ motor, at ito ang Future Eyes F150 auxiliary spotlight with wireless switch. Tapos meron din available ang Future Eyes ng mga brackets. Kaya ayun, dadalhin natin siya sa Bulacan ngayon dahil hindi lang auxiliary light ang ipapa-install natin sa kanya, kundi lalagyan din natin siya ng dashcam. Ang dumi pala ng windshield niya, no? Sandali, mapunasan nga. Eto, wipes. Pwede na to. Dalawa para mabilis. Yan. Galing kasi tayo ng Pangasinan nung nakaraan. So pagka dumaan ka ng T-Plex, puro gamo-gamo doon. Dahil napapaligid siya ng bukid, no? Kaya pag uwi mo ng bahay, ang dami mo nasagasaan na insekto, no? Pati sa katawan mo at GoPro, ang dami mong gamo-gamo sa katawan. Lalo na sa helmet. Kaya buti ito, meron siyang windshield, so nakukover yung ating head para hindi tumama dun yung mga lumilipad na maliliit na insekto. Sayang yung basa. Sulitin natin, lalo na matingkad pa naman yung kulay ng SBT. Proud ako na magkaroon ng ganito, kahit na hindi siya yung super sikat na brand, kasi ako lang yung meron eh. Feeling ko lang na ako lang yung merong ganito. Feeling lang yan ha. Siyempre marami nang bumili nito. Pero dahil limitado siya, nakaka-proud magkaroon nito. Dumi. Papa-installan ko pa naman ng ilaw. Nakakaya doon sa nag-i-install. Pwede siguro yan. Adventure bike naman to. Nagbi-blink yung aking TPS at malambot daw yung gulong ko sa likod. 29 PSI daw. Pero hindi siya yung tipong malaki yung butas or baka sumingaw lang. Dapat mega dike na yung daan ko eh. Magpapahangin muna ako dito sa Enoch para hindi siya lumalabas ng ganyan, no? Diba nakita nyo yung kagandahan ng may TPS? Lalo na sa mga panahong nagmamadali kang umalis, hindi mo na ma-check yung blow bagets. Buti dito sa Enoch hindi maselan, no? Tsaka libre lang magpabomba ng hangin. Galing, dumilevel siya sa shell eh, no? Pero karamihan dun sa mga shell na napuntahan ko, sira yung bombahan nila eh. So yun, no? Tama yung TPS ko, 29 siya. Dagdagan kaya natin, gawin nating 33 or 34 para kung sumingaw man, di ba? May sobra. Lakas ng pressure nila dito, tsaka ang ganda. Ayun, no? Gumagana talaga yung sensor nila, no? Pagka na-reach na niya yung sinet mo, talagang mag-stop siya. Hindi siya yung tansyahan lang na pag pinisil mo matigas na, yun na yun, no? So malayo-layo din kasi yung binyay ko kahapon. Hindi ko alam bakit biglang ano, or baka ano, masyado lang critical yung tire pressure ko. Kumbaga nasa 30 siya. Kaya pag bumaba siya ng 1 PSI, mag-a-alarm ka agad siya, no? Tsaka tayo magpagas tayo sa kabila. Full tank, premium. Mukhang loaded pa naman yata ang MacArthur Highway ngayon. Mukhang mali ah. Baka mag Mexico toll gate na lang tayo. Dapat San Fernando pero nagpagas pa kasi ako eh. Kaya dito na lang tayo magpa-bye-bye at magpapa-install tayo ng aux light at yung ang sinasabi kong dashcam sa Bulacan. Nasa 1 hour lang ang biyahe. 2:30 PM tayo makakarating doon. At sasadyain ko talagang gabihin dahil syempre nagpa-install tayo ng auxiliary light. Makikita natin yung talagang effect niya kapag gabi. Yung dashcam naman, importante kasi yun lalo pag naglo-long ride. At mamaya lamang papakita ko sa inyo kung anong brand yung ilalagay nila. Bagong brand to. At maganda naman yung nakaka-discover tayo ng bagong brand para may comparison tayo. At let's see kung mas mura to
para sa kagaya kong, syempre nagbablog ako, nagre-record, may mga pagkakataon na hindi tayo naka-record, nangyayari talaga. At kadalasan kung kailan hindi ka naka-record, doon may mangyayari. Kaya magpapa-install tayo ngayon para always ready yung motor natin. Kasi di ba hindi naman natin alam yung aksidente sa kalsada, or hindi man aksidente, yung something special, yung hindi madalas nangyayari. So hindi natin alam kung kailan mangyayari yun, di ba? Kaya dapat laging naka-record lang yung ating dashcam. At yung power naman kasi ng dashcam kumukuha lang sa kuryente sa motor eh. Kaya hindi siya naglolobat. At pagdating naman sa memory, hindi naman siya napupuno kasi nga parang sa mga dashcam lang din ng kotse naglo-loop siya. Every I think 5 minutes ikot-ikot siya, or pag napuno yung memory, kasi yung clip ng dashcam ko dati every 5 minutes magpuputol-putol siya, pero continuous pa rin hanggang sa mapuno niya yung memory, and then maglo-loop siya. Yung mga naunang na-record niya na tipo 5 minutes din, buburay niya at ma-overwrite siya. And nasa inyo din kung gusto nyong mag-overwrite siya o hindi, para lahat na-record. Kaya lang kasi pag hindi siya nag-loop, pag napuno, mag-i-stop yung recording niya. At sa mga ibang dashcam, kapag na-sense niya na natumba yung motor or may biglang impact na nangyari sa motor, lubak man yan o nabangga, wag naman sana, maglalak yung ni-record niyang yon. Yung 5 minutes na yon hindi niya isasama sa mga na-overwrite. Ay, na-overwrite. Hinog, no? So para meron kang ebidensya, kasi syempre hindi mo naman agad mapapatay yung dashcam, di ba? Pagka natumba ka ganun. Ewan ko lang dito sa ilalagay nilang dashcam ngayon. So may na-discover tayong bagong brand, kaya try natin. And since malapit lang siya dito sa Pampanga, kaya minabuti ko nang isinabay sa ating pag-install ng auxiliary light. At diba nabanggit ko nga sa inyo na merong Negros loop. So gusto ko prepared din yung motor natin, dahil siyempre baka gabihin tayo doon, diba? Pahinto-hinto, nakakatakot to. Alakas niyang pumreno. Alright, pasok tayo ng Mexico. Hintay lang tayo ng 90 seconds. Mahaba-haba yung pila. Yari. Dito lang tayo. Dito tayo sa gilid. Palusutin na natin yung trike, si Trike Patrol. Pero mukhang dito na lang tayo. Ayokong sumingit sa truck at baka maipit tayo. Kaya lang mainit eh, no? Gusto ko sanang maglilim dun sa tabi ng truck eh. Pero wag na. Tingin nyo. Sige na nga. Hindi ko na lang papasukin. Sasabay na lang ako sa kotse, no? Yan, para di mainit. Mahaba kasi dito eh. Matagal yung pila. Kaya kapag ka nasa dulo ka, aabutan ka ng time. Ayan na, nag-go na. Adi gagasila yan eh. Kasi baka abutan sila ng red. Medyo mabagal yun, no? Mabigat siguro yung karga. Alright, di ko napansin, no? Nawala na yung pagbiblink ng ating TPS. Kaya alright, di ba? Ganda. Pero naman nabibili sa orange up na TPS para sa mga motor natin na wala talaga. So lagyan mo lang ng baterya yung sa may pito. Matagal naman yun eh. Kahit sa sasakyan meron din ganon. So sa motor meron din. Maliit lang siya, ganyan, no? Parang relo. Good siya para sa naglo-long ride. Kung pa city-city ka lang, medyo okay pa kasi maraming gas station eh. Pero kung long ride, province yung biyahe mo, ay kailangan mo talaga kasi malalayo yung distansya nun eh. Tsaka hindi lahat ng gas station may pambomba, or malala butas pala yung gulong mo, hindi mo alam. Kasi kapag ang gulong ay nakita mong lumalambot madalas, ibig sabihin may problema. It's either sumisingaw yung pito or may butas. Kaya doon pa lang sa TPS malalaman mo parang may something sa gulong ko. And like ngayon, yung gulong natin sa likod lumambot, pero ang tansya ko is baka masyado lang malapit sa warning yung tire pressure natin, di ba? Kung 30 yan at 29 siya mag-iilaw, pwede kasing bumaba ng 1 PSI ang gulong natin katagalan, di ba? So yun, kasi ever since na bili ko to, hindi ko pa siya binombahan yung likod, yung harap lang. Kaya ito pa yung stock niyang bomba. Eh, nakapasok na ako ng expressway. So tingnan nga natin kung lilipad yung ticket dito sa takip ng gas cap. Kasi nakakatamad ipasok sa bag. So try ko lang, kasi may windshield tayo, so hindi naman siya tinatamaan ng hangin. Kaya yun, tingnan natin. Card lang naman to eh. Pag nawala, bayaran natin yung pinakamalayong pinusukan natin na toll gate. Okay, hataw. Wala, hindi siya lumilipad guys. Okay siya, wag lang uulan, mababasa siya. Pero maganda yung panahon ngayon ha. Malamang sa malamang, DRT na sa next vlog. Hindi ko lang alam kung anong araw. Mahirap pagbigay ng araw dahil hindi natutuloy. Dahil sinabi ko na, Sunday ako pupunta. Dahil pumasok na bagyo, so ano nangyari? Wala. Biglaan na lang. Meron na akong alam na pupuntahan doon eh. Pinanood ko lang din sa ibang vlogger. So gusto kong ma-experience personal, di ba?
napanood na natin eh. So gusto natin maramdaman at maamoy, di ba? May napansin ako dun sa Isuzu eh, sa likod ko. Ba't kaya nakabukas yung compartment niya dun, no? Sandali, paunahin natin yung ibas. Okay, pakita ko sa inyo, no? Dito. Yan, kunyari tatabi tayo. Kasintayin natin yung Isuzu na kulay blue. Ayan, no? Ayun, no? Sandali. Medyo delikado lang. Ayan, no? Hindi nyo nakikita. Bakit bukas? Bukas yung baterya. Mukhang alam niya eh, no? Pero delikado yun, baka sumabit na eh, no? Kanina nga nung in-overtake ko, kala ko sasabit na tayo eh. Nakausli, tama ba yun? Lalabas nga pala tayo dito sa Pulilan Tollgate. Tapos dadaan tayo sa may bypass. So para pupunta lang tayo sa Geely Warehouse. Ay, cash nga pala ako. Ay ito, nakatowing pala. Ay, nabangga. Kala ko dun yung pila, buti na lang. Dito pa yung ticket ko. Huwag nyo akong gagayahin guys, baka malupad yun sa inyo. Baka ginayan nyo ako Yung mga GS, meron silang packet dito. Yung mga GS 1250. Tapos sa mga Multistrada ng Ducati, dito may packet siya. So para sa mga ticket yun, no? Tsaka sa barya, tsaka mainit dito tayo. Yan. Ngayon dudukutin ko na lang is yung pera. Hindi ko lang sure kung magkano. So doon na lang, pangalawa na tayo eh. And then wag tayong tututok sa gitna, no? Kasi tignan nyo dyan naglalaglagan yung mga tubig sa aircon. Tapos pumitagas yung langis ng sasakyan. Baka mapunta sa gulong natin, dudulas, no? Tignan yung ticket, ang bilis abutin, no? Tapos magkano kaya? 121 pa. Okay. Hindi pala ito ng GD naka-carbon na, no? Po. Magkano sa ulo, sir? Magaan naman. Thank you. Galing, may nagandaan sa helmet natin na Geely Carbon, no? Sayang wala akong secondary, hindi ko mapakita sa inyo eh. Pero alam nyo na to, nakita nyo na to sigurado. Kaso siyempre, pag may bagong nanonood sa atin, hindi pa nila nakikita, no? Dito maraming truck talaga, nakakatakot eh, no? Actually, galing din ako kapon dito eh. Kasi nag-shoot kami ng Manibela. Tiga Bulacan yung may-ari ng Goldwing. So gusto nyo mapanood yung pagra-ride natin ng Goldwing. Very short lang. Ayun, abangan nyo sa Manibela channel. Meron din silang YouTube channel. At nilalabas din yung episode na yun sa UNTV every, I think Sunday or Saturday, hindi ako sure. Programa ko, hindi ko alam kailan lalabas eh, no? Basta every week yun. It's either Saturday or Sunday, hindi ko sure. Okay, bypass tayo, 17 minutes lang. So pag lagpas natin ng bypass, ayun, lapit lang eh, no? Lupet. Medyo nakaka-excite din kasi meron na tayong maliwanag na ilaw mamaya, no? Sana may habol nila, no? Although itong Future Eyes naman kasi plug and play, wala nang relay. Ito masarap pumataw eh, oh. Woohoo! Sarap! Very stable. Kaya tong SBT subok na rin to sa long ride eh. Hinataw-hataw ko na to for the past 2 days. Babaran talaga sa hataw eh. Walang bitawan eh. Basta lagi mo lang lalangisan yung kadena para tumagal. Eto na yung kabilang side ng bypass. Tutusin, malayo na to sa amin eh, no? Parang ang bilis ko nakarating eh. Tayo natin siya dito. Matraffic eh. Pagbigyan na natin si sir. Isa lang tayo makita eh. Yun, oh, ganda ng kulay ng helmet ni sir, ha? Bulacan. Thank you. Thank you, ingat. Kaya lagi akong may sticker dito sa bulsa eh. Pagka may unexpected na ganyan, maaabot mo kaagad eh. Hirap mo dumukot pagka nasa bag. Ayan na yung traffic ng Bulacan. Pero malapit na lang kasi 5 minutes according to Google Map eh. Mukhang papasok pa tayo sa looban eh. Dito nila piniling magtayo ng shop kasi marami ng tao dito. Pero pagdating doon sa bypass, no, ang konti ng dumadaan. Katakot naman, nakadawit yung tali ng tricycle. Malapit na ako. Ayun, doon tayo kakanan. Uy, mukhang masikip yung daanan ah. Barangay Conception pala to. First time ko lang papasok dito ah. Hindi pamilyar ah. Pero maganda rin yun. Na-discover tayo ng bagong lugar. Mukhang malapit na mag-overflow yung ilog nila oh. Pero masaya yung lugar. Daming tindahan, no?
Ayos yung pangalan ng barbershop nyo, oh. Ibis na Facebook, Facelook. Okay, kanan tayo. Sobrang looban niya, no? Saan ko kaya banda ilalagay yung Oxlite natin dito, no? Ayoko yung nakadabas sa side, di ba? Kasi sumabit, eh. Dapat sa bandang harapan, no? Bagay, depende sa bracket yun, eh. Ganda nung helmet nito, terno pa sila, oh. Yun, no? Oops, kaliwa. Dito sa SBT, kahit na meron tayong humps na sagasaan na mabilis, okay lang, eh. Eto, nandito na tayo sa street nila. May nakukuha kaya silang customer, no? Kasi yung layo niya, eh, sa main road, no? Pero nung nakita ko yung shop nila, ang linis. Kaya mas pinili na lang namin na doon i-install. Kasi gusto nila pumunta sa shop, eh. Kaso hindi yung makakapag-vlog ng nakamotor kung pupunta sila sa shop. Di para may ma-discover tayo, di tayo na pupunta. Nakamotor lang naman tayo. Lapit na. Patingin-tingin ako sa Google Map. Bandang kanan daw yun, eh. Okay. Huminto na yung aking mapa. Hindi ko nakita yung shop nila. Alright, mukhang mali ako, ah. Search ko lang, wait. Dito na pala ako, eh. Nasa harapan lang pala nila ako. Buti nag-response ka agad si sir. Ay, ito pala, eh. Sir, good afternoon po. Hello. Welcome po, C-Base. Welcome po. Sino ka-chat ko, sir? Ay, si Kuya Brian. Nagpina-check up lang po saglit yung bata. Ah, okay, okay. So, nasan yung dashcam natin, sir? Ayun pala yun. Anong tatak niya, sir? C-Base po. Ah, C-Base. Ah, okay. Yung sa t-shirt mo, no? Ah, okay. Yun, no? So, ang maganda dito, pwede siyang tanggalin, no? So, ito pala yung camera niya. Built-in na po yung camera niya. Yung front cam. Sa mismong head unit. Kasi yung back cam niya is kasama na po dito mismo. Ah, okay. So, dapat to nakatapat sa road mismo. Apo. Paano kaya natin itatapat yun? Dapat ganyan siya. Kasi kung nandito, makikita lang yung speed ko. Kasi usually nakaganyan yan. Yung camera, kada ko kasi may separate na ano pala, no? So, dapat dito siya. Ayan, no? Pinaka the best dyan siya. Parang cellphone pala, no? Magaan lang niya. Type C. Type C Apo, o type C. All-in-one type C na po din. Pero kukuha siya ng power sa motor, di ba? Sa battery po. Ah, okay. Yun lang, ang pwesto lang niya, ang problema natin, no? But anyway, kung ano, paabang iniisip natin paano ilagay yan, pwede bang ilagay na yung auxiliary light na dala ko? Ah, pwede po. Sige po. Plug and play lang naman yun, wala namang relay. Ito yung auxiliary light ko. Plug and play lang din po ba yan? Oo. Tapos yung switch niyan, wireless na. Ito yung mga universal, clamp. Hindi ko alam kung paano, Yung switch niya, wala nang wire. Ayan, kompleto with warranty card. Ito yung switch niyan, dinidikit lang naman to. Wireless. Itatap lang to sa battery. Ito, nakaabang na yung red and black. Tapos yung isa is para sa fuse lang to, eh. Sisingit mo lang ganun. Gaganon mo lang sa fuse. Tapos itong black is yung antenna niya. Kasi wireless, di ba? Yan, yun lang. Yung clamp lang ang iniisip ko. Ito yung sa lock na, sir. Oh, sir, hindi ko pa sure kung alin dyan yung magagamit. Pero dinala ko na yung lahat para may pagpipilian tayo. Saan mo ba plan sa ilagay? Sa crash guard lang, sir. Ito po. Oh, kung pwede dito yan, pag ganyan dito. Dalawa pala yung available ng C-Base na dashcam. Yes po, yes. Meron tayong pang kotse, which is 7,499 lang, no? Pang car drive play naman po yan. Tapos ito po is for moto drive play, 11,499. Oh. So, ang problema lang, sir, yung camera kung saan ipupwesto, no? Yes po. Sa back cam niya po, meron naman po siyang all-in-one type C na ikakabit natin sa likod. Okay. Madalas po sa mga ganito po siya inakabit. Tapos sa camera naman sa harap is built-in na po sa mismo head. Okay. Sana may pwesto lang natin, yun lang ang kailangan natin, Yes, no? Actually, meron pang isang ganito na brand. So, mas mura yung sa inyo. Kalahati nga ng presyo, eh. Mga competitor po natin mostly nasa 24 to pataas po Oo. yung price. Mura lang, tsaka pwede sa kotse. Kasi yung ibang kotse, walang dashcam. At yung Opo. ibang sasakyan naman, sandali, sir. Yung front cam nito, sir. Nasa head unit na rin po. Okay, so lagay na lang sa dashboard. Yes po. Meron din siyang back cam, sir. Yes po, yung backcam niya po is naka AUX cord naman po at saka type C na rin po sa Meron ba tong TPS? TPMS meron na rin. TPMS pala yun, Apo, TPS. ito na rin po, meron na rin. TPS ako ng TPS Oh, mula kanina. TPMS. TPMS nga pala. Sabagay, TPS, tire pressure Monitor. sensor. Pwede. Pwede. Kasi yung TPS. kasi yung monitoring, ito yun, monitoring. Oh, Tama. Oh, di correct pala ako. So parang ano lang siya, boss, i-auto bind lang ninyo yung itong drive play sa TPMS natin na kinakabit siya sa P2. Okay. Pero ito, sir, may TPMS na kasi, so i-disable na lang natin yun, no. Bagay, pwedeng palagyan natin ng extra pang gulong.
Para may magamit. Oh, hindi, pero yung sa mga kotse kasi maganda 'yon kasi apat yung gulong ng kotse. Minsan di na natin napipisil yan kung malambot o ano, 'di ba? At least na-monitor 'yung galing. Tsaka mura lang no. Yes po. Kami na rin po yan pinaka-competitive at saka pinakamura sa market. At saka kagandahan pa nito, Boss Red, is plug and play na lang din po. So yung head unit yung original hindi na po papaklasin yun. Meron ka bang sample nito, sir? Pwede ipakita Meron natin. Tingnan ko nga habang pinag-iisipan namin kung saan ipupwesto yung dashcam. Eto, ayan, pinipwesto na yung aux light natin, di ba? Okay naman, sir, may pag-asa? Yes. Yun ang maganda, plug and play lang siya, no? Tsaka buti maluwang. Ginamitan ng alambre na sampayan ni sir, Ayan, Saan sampayan mo kinuha yan, sir? Mukhang hindi matutuyo yung yung damit ng kabilang bahay. So, ayun yung pangkotse natin, sir. Okay. Car drive play naman po. Car drive play. So, gaano kalaki yung kanyang monitor? Ang galing, 7 Yes po. almost 7.5 na siya. Oh, yan laki. Ganyan na po siya. Tapos ito po yung... Wow. Tapos, depende kung sa preference nyo kung gusto nyo Taas, siyempre. Angat pa siya. Yan. Tapos namumove plug and pa. play lang din po, i-adhesive lang. May pwede libre pandikit naman na lang. adhesive dyan. Pwede rin patay yung pa ganun, sir? Meron ba siyang... Hindi, ano na po siya. Ito na po talaga. Nakatayo lang siya lang ganyan, ang landscape okay. Yan, ganyan na po siya. Tapos, ayun lang po yung, niya, yung AUX po. So ito, kukuha siya ng power ulit sa sasakyan. Opo, dun na po mismo sa so hindi siya nalolobat, Opo, hindi naman. Ang galing. Ay, gusto ko yan. Ang ganda. Ang pinagkaiba, kaya may pagkamahal din po si Moto Drive Play. Bakit? Si Moto Drive Play po is waterproof na po. Kasi all weather kasi siya. Kaya ito syempre Ito kasi parang indoor po siya. pang nasa loob ng kotse, Okay yan, maganda. Pero meron na kayong available na pwedeng ibenta? Yes po. Okay. I-market na rin po natin si Okay, maganda. At saka first time kong nakakita ng ganyan. Usually kasi Yung dinidikit sa salamin Opo, yan. or sa rear wheel. Rear view mirror. Rear view mirror. Ang kagandahan pa nito, Boss Rick, ano siya, hindi nyo na kailangan ng wire para mapa-play nyo siya in Apple CarPlay or Android Auto. Kahit po Bluetooth lang, magagamit nyo na siya Apple CarPlay, Android Auto. Yan. Maganda, mas sir. parang Okay yan. pinaka-high-tech natin. Wala pa yata akong nakitang ganyan sa Pinas. Opo, ngayon pa lang po. Okay. Si Car Drive Play ng C-Base po. Ganda. Ayos. Mura pa. So, ito yung home screen niya kapag hindi pa siya nakakonect kay Android Auto or Apple CarPlay. Wow. So, yung preview niya, dito kung gusto niyo makita sa camera is ito. So, yan. Oo nga, ang liwanag yan. So, ano yan, maliwanag na maliwanag talaga yung boss. Oo nga. Wala talaga yung... Tsaka hindi siya nagde-delay. walang delay yan. Yan. Tapos meron dyan preview ng backcam kaso hindi pa nakakabit yung backcam natin. Yan. Tapos pwede nyo rin makita yan ng parehas. Tsaka yun ang kagandahan, pag tinanggal mo sa motor mo, dahil Type-C yung saksakan niya, ito, naka-power bank lang si sir. Continuous, nagre-record din siya. Di ba? Galing na, pwede mo ilagay sa bahay, yung pag iniwan ka. Tapos Goldwing pa yung logo niya dito. Goldwing. Yan, tapos dito na pa makikita yan, yung TPMS. TPMS, yan, okay. Tapos yung, kung imo-mobile link nyo naman po para makita yung Apple CarPlay, Android Auto, dito lang po siya sa mobile link. Yan. CarPlay, Android Auto. Connect lang po via Bluetooth. Ang bilis, responsive yung button Yes po. Kung gusto niyo mapanood yung inyo pong naging biyahe, yan. Dito lang po yan sa replay. Kaso wala pa po siya nakasave. SD card. Apo, dyan lang siya nalabas. Sa settings, dyan. Super basic lang ng yung mga buttons niya. Apo. At kung ano lang yung pinaka-importante, hindi siya mahirap gamitin. Apo, User-friendly siya. User-friendly siya. Kasi, ang bagay yung concept po kasi nito ni Moto Drive Play is para mas madali yung pag-connect nyo rin gamit yung cellphone nyo. Kasi nagra-ride ka, kailangan mabilis ang pindutan lang, di ba? Kaya ito yung parang pinaka-way niya kung paano nyo i-connect si phone nyo. Para hindi na kayo naglalabas ng direct to the cellphone. point. So, ganun na kagad, di ba? Yes, connect lang. Yan, tapos makikita nyo yung pangalan na to dun sa cellphone nyo mismo. Then mag-a-appear dyan kapag connected na. Saka pagka naka-connect na yan dati, sir, magre-reconnect lang siya automatic, di ba? Pag lumapit ka sa kanya. Yes po, pero minsan po kasi may instance na pag pinatay nyo rin kasi yung Bluetooth nyo sa cellphone mismo is turned off na rin po siya. Kumbaga, sabay sila, no? Okay. So, parang ipi-pair nyo po siya ulit. Okay, pero mabilis lang po siya, wala naman po. Sige, makikita natin mamaya. Kung may ilalagay natin, So, dumating na yung may-ari, guys. Ano yung sasakyan niya? Ano po yan? Chevy Camaro po. Camaro! Wow, baka mag-transform yan, sir. Ito nga pala si Bumblebee. Yellow, Siya nga pala yung isa sa may-ari, ang President and CEO ng C-Base.
Seabase. Yan. Hello sir. Sir Brian nga pala ng Seabase. Alright. Sir, ang mura nung mga dashcam ninyo. Naka-promo pa kayo? Opo, naka-promo po Oh. ngayon. Lalo na tong ano natin. Oh, yan, oh. Yung dashcam natin for Oh. motorcycle. Actually, pag this month sila umorder, may discount pa tayo additional na 1,000. Ano sir? May pre-Aerox? Ay, pre-Aerox! Pag mapapunapol tayo. Ay! Sayang, di nabiro. Di natin di nabigla eh. Sayang. Na-process eh. So plug and play lang pala siya sir. Napakadali lang ilagay. So, Yun po yung isa sa technology na gusto namin sana ma-impose, yung plug and play. Kasi ang usually, kapag yung mga buyer, hindi sila makakapunta. So yung, pag yung mga malalaki, pwede natin silang padalahan. kaya nga, tas may tutorial videos na lang. Opo, yun. Oo. Pinag-aaralan na nga namin yung content namin dito. Yung, siya daw yung ano, Ayaw ate. po. Oo. So ito, inuumpisa na nilang ilagay sir. Kasi pinalagay ko muna yung aux light. Dahil ang problema lang kasi namin sir, yung front camera natin is naka-attach sa Opo, mismong naka-attach. body. So ngayon ang gagawin natin, yung para sa rear, yun ang ilalagay sa harapan na lang. Para magkaroon kami ng recording sa harap. Kasi mas importante yung harap sir eh. Oo. So yun. So ang front cam niyan, hindi siya, i-off, pwede naman i-off eh. Opo. Pwede kang mamili kung ano yung i-on mo. Wala siyang rear cam na lang, pero anyway, mas importante yung harap. Masarap. Kasi wala kasi tayong bracket para dito sir. Medyo latest version kasi to, wala pang accessories. Ang ganda mo. Kaya yun, unlike sa mga ibang big bike like yung GS, meron na kaagad ano dito, 'di ba, yung tubo para ma-clamp natin. So yun. Yun na muna yung pansamantagal na solusyon. But anyway, sobrang mura at 10,500 almost lang pala siya. Ang galing. Ayun, oh, meron tayong mga followers dito. Say hi naman. Yan, taga saan kayo? Taga saan kayo? May sticker na kayo, patingin. Yeah! Alright, salamat ha! Ayun, nakalagay na yung ating Moto Drive Play dito sa ating motor. Kitang kita. Oh, yan. Ang liwanag niya, oh. Ayan, kakaway si Sir, oh. Iyon, ang liwanag. So instead of cellphone yung nakalagay dito, so mas okay siya dyan, o, diba? Tapos, yung camera dito nakalagay. Yun, no? Hindi masyado halata, diba? Ngayon, yung front cam kasi niya nandito sa device. Kaya naman yung para sa likod na camera, nilagay namin sa harapan. So buti na lang, dalawa yung camera niya. At least, meron tayong recording sa harap. Mas importante kasi yung nasa harap. At hindi lang yun, bukod sa video yung nare-record niya, nagre-record din siya ng audio. Kaya dinig pati yung mga kausap mo, pati yung mga motor sa kalsada at yung mga nakakasabay mo pa. Natapos din yung ating motor. So nakalagay na yung ating auxiliary light. And dito yung camera niya, no? Nice. Hindi halata yun, no? Grabe. Ang laki na ng TFT display. Tapos malaki din yung device natin, no? Punik ko lang dito sa phone. Yun. Ayos, oh. Nakapag-connect na tayo. So yun yung way natin pabalik ng expressway. Tapos excited akong i-testing sa gabi. Medyo maliwanag pa kasi. Tapos ilalagay natin yung ilaw natin sa GoPro. Oh, diba? Right. Then yes. Okay na. Let's go. Sige. Baka dumiretso dun sa kotse. So yun lang hirap sa motor na to. Mabigat kasi. Pwede ba mag-picture si Kuya? Oh, sige. 1, 2, 3. Yan. Thank you. Thank you. Bye-bye. Ingat po, boss. Hanap lang ako ng spot. Bubuksan ko kasi yung phone ko kasi nag-reply yung pinagbibilang ko ng RCB na suspension para sa Aerox natin. So 275mm kasi yun. Kaya tignan ko kung makapunta ako dun sa location niya kasi mukhang pick up siya. Binigay lang niya 2.5. Yung nauna kasing nilagay kong brand sa Aerox ko is walang brand. So magtayo naman tayo ng RCB para may brand. Pero sa totoo lang, ayoko nang may brand para walang masabi yung tao. Pero okay lang din kasi nag-reply yung pinagtanong ko eh. So medyo nahirapan kasi akong maghanap ng 275mm. Eh pang lowered yun eh. Kaya yun, mura lang naman eh. Wag lang all-ins no. 43,000, grabe. Hindi ka makakapagpalit ng madalas kapag all-ins. At least yun, pa RCB lang, mura pa, di ba? Dito pa sikot-sikot yun dan. Hindi ko maalalang dumano kaninang papunta dito ah. Ang bango ng manok. Ah, dito. Okay na, alam ko na. Pa main road na tayo eh. Malaki daw eh. Nahirapan kaya ta dyan. Grabe, traffic pala dito talaga. Solid yung traffic dito. Maganda dito, naked big bike. Pag adventure bike, wala. Ang laki ng unit para sa ganito kasikip na kalsada, ano. Grabe, solid. Gustuin mo mong mag counterflow para umu-overtake, di mo magagawa. Sobrang sikip, pati tao natatraffic eh, no?
Pati yung nakabike eh, oh. Sunod talaga sa pila eh. Okay, main road na, alright. Check nga natin yung quality ng camera niya, no? Saan ba yung camera? Wala siyang pindutan dito ng shortcut, eh, no? So, kailangan pindutin mo talaga siya sa touchscreen. So, home tayo. Then, ayun, nakita natin yung recorder. Ayun! Diba? Ah, dito pala ako sa bypass, nakalimutan ko. Ayun, tingnan ko yung angle ng camera. So, baliktad yung kanyang pagre-record, eh, no? So, nandun yung gas station pero nasa kanan dito sa camera. Ano kayang problema? Naging right hand drive yung kalsada, no? Paano nangyari yun? Baliktad siya, no? Galing. Pwede kayang baguhin to, no? Wala siyang options eh, no? Buti hindi ano, mahirap pang pindutin kahit naka gloves. So dahil pang likod yung camera na ginamit natin, kaya baliktad siya. Ayun, nakakalito tuloy. But anyway, importante may recording, no? So okay na rin yan. And then home tayo. Tapos mobile link and Google Map. Yun. Ito, pakita mo sa camera, oh. Bigyan kita ng dalawa. Yun, oh. Yun, oh. Pakita mo sa camera. Yun, thank you. Boss, naka 4R tsaka C1. Ah, okay, nice. Si Boss Art tsaka nakakuha. Ah, nabili nyo? Ah, okay. Thank you po, ah. Thank you, thank you. Bye-bye. Lakas ng motor natin, nakilala ka agad. Okay, testing tayo ng aking aux light. Medyo maliwanag lang dito, no? So, crush hour na ngayon, ha? Sobrang daming tao, ah. Mabibitin tayo nito. Nako, may truck. Ang daming lumalabas dun, grabe. Okay, so yung switch ng ating aux lights is nasa belt bag ko, no? So, hindi ko pa nailagay dito sa side mirror. So, yun naman ang kinagandaan kasi wireless siya, kaya kahit nakabulsa masi-switch on mo. So kukuha ako ng buwelo, medyo langanin kasi tong kanto at hindi ko maintindihan ba't di lumulusot yung kotse. Dito sa headlight ng ating motor maliwanag naman kung sa mismong mata mo titignan, pero sa camera kasi madilim, eh, no? So si-switch on ko ngayon yung ilaw natin. Sandali, magpa-park lang ako sandali dito, hazard tayo. Okay, switch on natin yung aux light. Ito, wireless siya. Yan. Dalawa yung pwedeng ilaw natin. So, pwedeng white lang, pwedeng yellow lang, at pwedeng sabay. So, mukhang mas okay yung sabay, eh, no? Liwanag. Tingnan natin yung sabay. Ibubulsa ko to dito para pag pinindot ko sa hita ko lang yan. So, pag pinindot ko sa hita, yun. Pwede, di ba? Alright, let's ride. Kumusta? At sa ngayon is hindi ko masabi sa video kung maganda yung quality, no? So kayo guys, medyo hindi lang pantay yung ilaw, eh, no? Dali, pantayin ko, no? Merong lay-by area dito, eh. So medyo mababa yung isang bombilya, no? Medyo nakakailang kasi pag hindi pantay yung ilaw. O sakto, tindahan. Eh kaso may tao, masisilaw sila, no? Doon tayo sa lagpas ng truck. Mas safe tayo sa likod ng truck. So papantayin lang natin ito. Grabe, liwanag ng ilaw, eh, no? Ayan, adjust ko lang ng konti. Iyon. Tingnan natin kung pantay na. Ah, pumantay na. Okay. Dito nga pala sa ilaw natin, kapag dalawang kulay yung magkasabay, hihina silang pareho. So kung focus lang tayo sa white, so ganyan siya, no? Medyo malayo nga lang, no? Binaliktad kasi namin itong aux light, kaya yung high natin is white. So parang nakakasilaw siya, no? Baba pa natin ng konti pala. Gusto ko kasi ang steady natin na ilaw is white. Ayan, kulang lang sa higpit kaya na-adjust ko pa. Ayan guys. So okay. Okay ba? Yan yung pantay. Mas kita, di ba? So kung ibubuka ka natin yung ilaw niya, so mukhang hindi yata pwedeng ikutin, ano? Try ko. Ayun, pwedeng ikutin para wide yung buga ng ilaw natin. Okay, so wide siya. Ayan. Okay ba? Or masyadong nakababa? Taas natin ng konti. Wala, ngayon lang natin magagawa to kasi nasa labas tayo, eh. Sa bahay, hindi natin ma-adjust yan, eh. Ayan, sa vibration, maaaring magbago yung angle, eh, no? Kaya kailangan mahigpit, eh. Okay. So ganyan siya. Sige, ride tayo. Sumobra lang yung pagka-wide ng ating kaliwa, no? Tapos konting pantay pa. Andito tayo sa lay-by area. Okay, mas okay dito. Ayan.
Wala, try and try lang tayo. Sumobra lang yung wide nito. Tas natin ng konti. Yan. Let's try. Yan. Hindi pa rin no? Or baka kulang lang ng wide tong isa. Pwede na siguro yan, pansamantagal. Let's go. Itong ating dashcam hindi ko muna inon dahil wala nga lang tayong pang high, no. Yan kasi yung low ko, pinaka low talaga, as in low. Ang baba niya, no. Pero mas madali siyang ipantay kapag ka naka-low dahil nakatutok lang dito, no. Kapag ka malayo, ayan, so sumobrang baba lang no. I think bumaba siya no? Pero sa tingin nyo okay na siguro to, no, para mas kita sa camera no. Kung gagawin nating pareho, yan, okay din. Kaya lang nawala yung purpose ng yellow no? Kasi kapag ka yellow dapat para sa fog lamps yun no. Dapat ang high natin is yellow. But anyway, at least yan, hindi siya nakakasilaw. Makikita mo naman sa mga nakakasalubong natin sa sasakyan. Kaya yun, okay na, di ba? Konting higpit na lang. Liwanag din niya no. So okay naman pala kahit di natin ilagay sa motor yung switch. Ayan, ganyan lang. Humihina yung white no. Ayan, malakas yung white niya. Alright. testing talaga. So sakto, madilim dito. Tingnan naman natin yung quality kapag sinerch natin yung camera. Medyo madulas lang dito dahil mabuhangin no? So wala pang quill switch itong dashcam natin. Kaya kung gusto mo siyang i-on, sasaksak mo siya. Hindi naman pwedeng hindi hugutin dahil malulobat tayo. Yun, nag-on na siya. Okay, recorder. Okay, tignan natin. Ayun no, baliktad talaga siya no. Pero okay naman. Alright, kumusta? Ayun, maliwanag naman pala. Kitang kita no. Laking tulong ng may aux light no. At least nakita natin yung purpose niya. Maganda to kung meron din siyang yung rear sana no. Kaso mas importante kasi yung sa harap Pero anyway, pwede namang ilipat dahil nakadikit lang naman yung camera sa harapan. Mahaba naman yung wire niya. So kung gusto kong ilagay sa likod, malalagay natin. Para bukod sa side mirror, meron din tayong monitoring dito. Kita natin yung likod natin. Kaya lang kapag kagabi, dahil nabubugan siya ng headlight, so nagbe-blur siya no, nag-glare yung liwanag ng headlight nila. Kaya hindi mo rin masyado masilayan. Alam mo lang may sasakyan sa likod mo dahil may ilaw no. Alright, so patayin ko muna. Yan ang problema, huhugutin natin. Ayun no. So medyo hirap lang. Kaya dapat magawan ng kill switch. Right, comment down below kung ano masasabi nyo sa pinag-i-install natin dito sa ating motor. At pinag-iisipan ko pa itong dashcam kung ilagay ko sa likod para meron akong camera sa likod. Pagka nagra-ride di ba? Nakikita ko yung likod ko ng buo. Nakakapagtaka lang bakit baliktad siya. Okay, expressway, buti na lang. Cash syempre. Wala nang patayan ng ilaw to. Sulit na. And I'm very excited na sa Negros Loop. Pero marami-raming vlogs pa ang dadaan bago tayo matuloy sa Negros no. Kasi medyo matagal-tagal pa yun Sa 29 pa yun Wala, bakit ayaw? Yun. Goods. Nakikita yata ako sa CCTV dun Alright. Woohoo! Sarap! Iwas traffic. Tuloy-tuloy na hanggang Pampanga to. Woohoo! So ang mangyayari ngayon, dahil wala tayong pang klarong front cam, dahil mukhang ililipat ko yung camera dun sa harapan, lagay ko na sa likod. So ang mangyayari, magiging pang navigation na lang itong screen natin ngayon. At syempre for monitoring na rin sa likod, para kang merong rear view mirror katulad sa mga sasakyan no. And sa SBT, medyo konti pa lang naman yung tinakbo niya simula nung pina-change oil ko siya. So mukhang hindi ko muna i-change oil pagdating ng Negros Loop, or siguro change oil na lang natin para sigurado, di ba? Kasi nasa 800 kilometers din yung Negros Loop, para iwas aberya na lang din. Kahit hindi pa napapanon na dapat siyang i-change oil, i-advance na natin. Ngayon magsa San Fernando na lang ako, pero MacArthur Highway. Nagsa San Fernando ako dati kasi dumadaan ako ng Megadike.
Kaya lang ang problema, pagdating mo dun sa may papasok ng Magliman, sobrang traffic, puro truck dun, kaya nakakatakot sumingit. Kaya MacArthur tayo. Doon naman sa Mexico, pwede rin doon, kaya lang sa mga ganitong oras, 6:45 PM no, pa-traffic ngayon doon. Ganun din, puro truck din. At pagdating mo ng Sindala na kanto, sa may lagpas ng Panipuan pa yon, doon lumiliko yung mga truck, kaya ang tagal ng traffic. Eto, San Fernando na. May ticket ba ako? Ay, ito pala yung ticket, nakalimutan ko, sorry. Hindi ako sanay na nilalagay doon yung ticket ko Magkano ba? Alam ko 120 to 90 lang Sa panggulo talaga yung resibo no. Thanks. Hindi ko naman matapon, nakakaya. Sarap palang i-switch dito pag ganyan-ganyan ka lang no. Sa expressway, ina-on ko yung dalawang bombilya niya para may yellow. Ngayon para sa vlog naman, para mas kita no, kaya purong white. Dahil yung white kapag isa lang yung kulay, malakas no. Mukhang tumabingi na naman yung ilaw ko no, kulang sa higpit no. Hindi ko naman kayang i-ano dito. Ayun, pwede. Ayun. Hindi kaya talagang ano lang, di lang pantay yung bombilya kasi parang tabingi yung ilaw hindi siya yung diretsyon-diretso, parang may pa ganyan siya. Masarap ilipat-lipat parang wala lang hindi mo nakikitang nililipat ko yung ilaw. Ayan, ganyan. Kumusta? So kayo guys, kayong nanonood, okay ba yung dual color? Para may yellow pa dito sa baba para mas kita. Ang ganda pa naman dito. Advance Merry Christmas no. Taon-taon nag-iiba yung disenyo ng parol nila dito no. Ito yung madalas na inaabangan bukod dun sa lugar namin sa May Balite. Yung mga puno doon lagi nila nilalagyan ng mga pailaw. Mamaya madadaanan natin doon no. Ako kasi pagka pauwi, hanggat maaari iniiwas ko sa maraming mga sasakyan na nakakasabay dahil mas less yung aksidente pag ganun kaso natatraffic tayo kaya ala, MacArthur talaga. At least sa MacArthur kahit anong mangyari, maraming tao. Eto, traffic ulit. Pero wala ganun talaga pag gantong oras no. Kahit anong iwas mo, sabay-sabay ko yung dadaan dito Iba pa rin kasi pag mababa yung motor, pagka nasingit-singit kasi yung angle natin masyadong mataas, yung liksi nababawasan kaya puro padire-diretso ka lang. So hindi mo ma-apply yung skill mo sa mga naked bikes. Sa adventure bike medyo iwas ng konti no? Kung sa naked 90%, dito 70% performance ka lang. Yan, lumusot na tayo sa traffic. Dito buti naisip nilang kahit stoplight, tuloy-tuloy pa rin yung going to Angeles. Nilagyan nila ng barriers no, parang doon sa Sindalan din. Dito pagka traffic dapat lagi ka lang sa kanan no? Hindi pa naka-off yung truck ban, pero may truck na pabalik. Siguro dahil pabalik pwede, pero pag papunta ng Manila bawal pa no. Nasulit yung night vlog ko palibasa may ilaw na tayo no. Dahil sinusubukan ko lang sa iba't ibang scenario. Like yung kanina sa Bulacan, sober konti ng ilaw. Dito naman matraffic no. So hinihingi ko lang kasi yung opinion ninyo. Kung dalawang kulay, isang kulay, ganun. Ayan o yung isang kulay white lang. Iba kasi pag may yellow kitang kita no. Dito hindi masyado halata yung white pag may yellow ganda ng kulay nito alam na alam, ride for speed. Lakas ng arangkada yung arangkada niya, tipong pagka hindi ka masyado nakahawak sa handle grip, maiiwan yung katawan mo no. Torque din siya no, dahil 2 cylinder lang. Iba yung power ng SBT sa lahat ng 650 na nagamit ko. Parang mas gusto ko yung performance nito compare sa versus 650 rin. Siguro nandun na rin sa arrangement ng kanyang makina dahil B-twin siya, iba yung power output. Sa suspension naman pareho lang silang maganda, yung bigat lang nagkakatalo. Hindi ko sure kung mas mabigat to sa Ninja 1000 Ayan na yung mga ilaw, parang mga candy no. Iba't iba yung kulay pati yung shape iba't iba bilog, may star, gandang tignan Sayang yung kabila hindi pa nailaw yun, dito sa kanan lang, pero banda doon kompleto siya, ang ganda parang candy. Ang cute. Last year kasi puro white lang to sa bagay nung Valentine's puro red naman, pero ngayon ganda ganda. Ang haba pala Taga dito ako pero talagang na-appreciate ko kasi ini-effort na lang
lagyan lagi yan. Alam mo yun, pagka isang taon hindi sila naglagay ng ganyan, parang ang boring, parang may kulang ganun. Kaya lang, hindi siya hanggang Angeles City, so konti lang siya, ganyan lang. Dito lang sa may Barangay Telabastagan, MacArthur Highway. And then yun, eto na yung dulo niya. So wala na. Pero at least, di ba? Ganda. Naisip nila yan, di ba? Right, so hanggang dito na lang, malapit na ako sa bahay. Feel ko DRT na ang next at hindi ko pa nasusubukan yung drone ko. Ano ba yan? Ilang araw na yung drone ko sa akin, no? So maraming salamat. Great for speed.